Okay mga par, war out sa ating lahat. Magandang araw at magandang buhay na naman sa ating lahat. So for today's video nga pala ay for serious only. Wala mo nang tatawa, tawa ka ng tawa, baliw ka yata eh. Aray ko! So ayun par, kung nakikita mo yung isang bagay na to, ayan oh. Alam mo ba yan? Ayan po yung tinatawag nating submeter. Kinakabit po yan sa mga kuryente. Pag meron ka kahati sa kuryente, dapat meron ka rin ganito. So, tuturuan ko nga pala kayo kung paano nga ba gumamit at mag-compute ng tama nitong submeter. So, madalas ginagamit to sa mga paupahan, mga apartment. Kaya kung nangungupahan ka at basta nangungupahan ka, tapos meron kang ganito, dapat sa'yo dumadating yung bill ng kuryente para ikaw ang magko-compute kasi nasa iyo to eh. Hindi naman nila mako-compute ng kahati mo to kung wala silang ganito eh. So, ayun mga par, napakadaldal natin no. Saglit lang to kasi syempre importante na malaman nyo to kasi syempre pagdating sa bill, pagdating sa bayaran eh, pera ang pinag-uusapan dyan eh. Di biro kitain yung pera. Kaya para walang maging dayan, walang maging questionable, so kailangan alam mo kung paano nga ba mag-compute dito. So ayun par, tapusin mo tong video na to para magkaroon ka ng konting kaalaman. Tara, let's go! So ayun par, syempre unang-una kailangan natin ng papel tsaka ballpen. So ang kasunod, kailangan natin yung picture ng ating submeter mga para. Ang kukumputing ko para yung bill namin ng April tsaka May. So itong nakikita nyo picture na to sa submeter eh nung April 13 pa to para. At wag nyo palang kakalimutan na picture nyo yung submeter sa araw kung kailan ba nagre-reading yung Meralco sa inyo. So katulad ko dito sa lugar namin nagre-reading yung Meralco kada 13 o 13 ng month. Kaya yung picture na to par nung April 13 pa. So, bali ito ang aking previous 4218. At ito naman yung picture ko nung May 13. So, ito ang aking present 4253. 4253 kilowatts per hour to para. Tapos ang gagawin lang natin dyan par, i-minus lang natin yan. So ang lalabas dyan ay 35 kilowatts per hour. So pagkatapos ating computein ng ating submeter, magdadako naman tayo dito sa ating pinaka bill. So ito siya April, May. So bali ito ang aking bill ng isang buwan. So hahanapin natin itong actual consumption na ito mga par. So paalala ko lang itong 37 kilowatts per hour na yan, hindi siya pare-pareha sa nag-iiba po yan kada buwan, kada bill. Kasi iba-iba po yung konsumo natin buwan-buwan. So ang gagawin natin dyan par, itong ating babayaran na 473, i-divide lang natin dito sa 37 kilowatts per hour. 473.53 divide 37. So yan po ang lalabas, 12.7. 12.7 kilowatts per hour. So ang gagawin natin dito sa dalawa na to par, i-multiply lang natin yan. Diba, madali lang yan. Steady ka lang dyan. 35 times 12.7. So, ayan po ang lumabas. 444.5. Bale, itong 444.5 na to, ito na po ang ating babayaran. Ayan. So, paano naman natin malalaman kung magkano babayaran ng ating kahati? So, bumalik tayo dito sa ating bill. Kunin natin tong pinaka-bill niya. 473.53
So, syempre, minus ang gagawin natin dyan. 473.53 minus 444.5. Ayan, kung ano po ang lumabas dyan, ayan po ang babayaran ng inyong kahati. 0.03. So, nagtataka kayo, bakit ba napakababa ng babayaran ng kahati ko? So, syempre, papaliwanag ko rin yan. Gumagamit po yung kabilang kwarto dito sa amin, kada gabi lang po ng linggo. Kada linggo ng gabi. So, after nun, wala na ulit siya dito. Basta matutulog lang talaga siya ng gabi dito ng linggo. So, ayun lang par. Dapat palaging wais ang ating kaisipan. Dahil pera-pera po ang labanan dito para kahit ganong kalaki man po yung binabayaran nating bill. At least, tahimik yung isip natin at wala nga tayong masyadong katanungan sa ating utak kung bakit ganito kalaki yung binabayaran ko. Ganito lang naman yung appliances ko, ganito lang naman yung ginagamit ko. At least, di ba, payapa ang ating kaisipan. Walang masyado maraming tanong. Dapat, alam natin to. So, ayun lang par. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana may natutunan ka ngayong araw. At pakishare mo na rin para sa mga iba pa nating tropa dyan na hindi na alam kung paano mag-compute ng submeter. Para malaman na rin niya. So, ayun lang mga par. Maraming salamat. Bye-bye!